magbabalik tanaw, maaaring iniisip niya na kakaiba ang tagpong iyon. Sa wakas ay nakatagpuan na niya ang tinitingalan niyang bayani mula palang pagkabata. Sa wakas ay nakita na niya ang kanyang pangarap at inaasam na makilala. Hindi niya inaasahan na magkakatotoo iyon at ang taong iyon ay higit pa sa kanyang dakilang inaasahan. Siguro ay mayroon ka ring tinitingala o hinahangaang mga tao sa nakaraan. Mga taong nirerespeto mo dahil sa kanilang pag-uugali at mga nagawa. Maaaring ginagaya mo ang mga taong iyon sa buhay mo. Maaaring sila ay bayani ng isang bansa, kinakaibigang politiko, natatanging manlalaro o isang espiritual na leader. Sino man sila, maaaring dahil sa iyong paghanga ay nasobrahan ka sa mga inaasahan mo sa kanila na labas na sa realidad ng buhay. Sayang lang, sapagkat karamihan sa mga taong tinitingala natin ay hindi makaabot sa inaasahan nating katangian ng pagiging bayani. Kapag matagal na nating iniidolo ang isang tao, matutuklasan na lang natin kalaunan na hindi pala sila perpekto. At kung minsan, sila pa ang dahilan ng ating kabiguan. Karaniwang tao rin lamang naman pala sila na tulad natin. Ang kakaiba sa ating bidang karakter ay ang kanyang bayani ay hindi siya binigo. Sa kabila ng kanyang malaking paghanga, hindi siya binigo ng kanyang bayani. Ang totoo niyan, nang makilala na niya ng personal ang kanyang bayani at nakasama ito ng matagal, mas lalo siyang namangha sapagkat higit pa ito sa kanyang inaasahan. Ang hindi niya alam, ang kanyang bayani ay mismong ang dakilang Diyos ng langit. Ang karakter na pinag-uusapan natin ay walang iba kundi si Nathaniel. Ang bayani na kanyang hinahanap ay ang Mesiyas. Siya ang inaasahan ni Nathaniel na magpapalaya sa kanyang bayan mula sa mapang-aping rehimeng militar. Inilarawan siya ng Biblia sa Juan unang kabanata na ang sabi, natagpuan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan namin iyong isinulat ni Moises sa kautusan at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Jose. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mayroon bang mabuting bagay na maaaring manggaling sa Nazaret? Sinabi sa kanya ni Felipe, halika at tignan mo. Noong una, nagdududa si Nathaniel. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang bayani ay magmumula sa mahirap na nayon ng Nazaret. Nangyayari rin ito minsan sa atin kapag may iniidolo tayo. Ang iniidolo natin ay silang pasado at alinsunod sa ating pinaniniwalaang kahanga-hanga o matagumpay. Maaaring sila ay matagumpay sa pinansyal o naniniwala sa isang politikal na pananaw. Ngunit ang problema, madalas nating pinanghahawakan ng ating mga sariling personal na ideya. Ito man ay tama o mali. Alam ni Jesus na ganito ang kalagayan ni Nathaniel. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagsalita siya tungkol sa moral na katangian ni Nathaniel. Sinabi niya kay Nathaniel habang ito'y parating, narito ang isang tunay na Israelita na sa kanya'y walang pandaraya. Nagbigay pansin si Jesus sa matapat na kalooban ni Nathaniel. Nasiyahan si Nathaniel nang malaman niya na ang taong nagsasabi na siya ang Mesiyas ay may parehas na pagpapahalaga tungkol sa ugaling matapat. Ito ay sapat upang sundin siya ng mga tao. Ang pagkakaroon ng parehas na pagpapahalaga ay karaniwang batayan upang tingalain natin ang isang tao. Ikaw ba ay sumusunod sa isang tao dahil gusto mo ang kanyang itinuturo? Mabuti iyan. Yun ay kung sila ay laging tama. Ngunit minsan pa, ang problema ay kung ang ating iniidolong bayani ay isang tao lamang. Lalaki man siya o babae, tiyak na hindi sila laging 100% tama sa lahat ng pagkakataon. Mayroon at mayroon silang pagkukulang at tayo'y maaari nilang biguin. Ang dapat nating maging idolo ay siya na higit pa sa isang mabuting guro. Si Jesus ay hindi lamang isang mabuting guro. Noong pinuri ni Jesus si Nathaniel tungkol sa kanyang matapat na pag-uugali, tinanong siya ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot, bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Sumagot si Nathaniel sa kanya, Rabay, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Juan, unang kabanata, 48 hanggang 49 na. At sa gayong paraan nakilala ni Nathaniel ang Mesiyas. Ipinakita ni Jesus ang kanyang kahanga-hangang kakayahan na malaman ang nasa puso ng isang tao kahit na hindi pa niya sila nakatagpo. Kahanga-hanga man ang gayong kakayahan. Subalit, sapat na ba iyong dahilan upang ituring ang isang tao na dakila at bayani? Kung minsan, ang dakilang mga nakamit at kahanga-hangang nagawa ng isang tao
ang nagtutulak sa atin upang idolohin sila. Ganoon ang karaniwang nangyayari. Tinitingala natin ang mga taong nakaabot ng isang mahalagang bagay sa buhay. Gayunpaman, ang mga nakamit na tagumpay ay hindi pa rin sapat na dahilan upang makabuo ng matibay na paniniwala. Iyan ay maaaring magbunga lamang ng mababaw na debosyon na nakabatay sa panlabas na anyo. Ang ating matapat na pagtatalaga ay higit pa sa mga iyan. Ang ating katapatan ay dapat na nakatuon sa taong higit pa sa kanyang mga kahangahangang gawa. Maraming mga ginawa si Jesus na hindi pangkaraniwang mga tanda at mga himala. Gayunpaman, mas higit pa si Jesus sa kanyang mga himala. Sumagot si Jesus kay Nathanael. Si Jesus ay sumagot sa kanya, "Dahil ba sa sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ikaw ay sumasampalataya. Higit na dakilang mga bagay ang makikita mo kaysa rito." Sinabi niya sa kanya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog sa anak ng tao." Ano ang mga dakila at kahangahangang bagay na sinasabi ni Jesus na makikita pa ni Nathanael? May ibang naniniwala na ang mga iyon ay tumutukoy sa mga dakilang milagro na gagawin ni Jesus na masasaksihan ni Nathanael. Paniwala naman ng iba na iyon ay tumutukoy sa pag-akyat ni Jesus sa langit pagkatapos ng kanyang pagkabuhay muli. Subalit, maraming beses na sinasabi ni Jesus na ang paniniwala ng isang tao ay mababaw kung ito ay nakabatay lang sa mga himala. Sinabi ni Jesus kay Nathanael na makikita niya ang langit na bubukas at ang mga anghel ay akyat at panaog sa anak ng Diyos. Ngunit dahil wala namang naitala na nakitang literal ni Nathanael ang gayong pangitain sa ministeryo ni Jesus, maaaring ang nais sabihin ni Jesus ay ang ituring siya ni Nathanael bilang ang ganap na katuparan ng isang pangitain sa Biblia, ang hagdan ni Jacob. Sa Genesis Kabanata 28, natanggap ni Jacob ang pagpapala ng kanyang ama at pag-aari sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman na nakuha niya sa isang iglap, may isang bagay pang wala sa kanya. Iyon ay ang personal na debosyon sa Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng Biblia sa Genesis Kabanata 28, 12-17, siya ay nananaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa, na ang dulo ay umaabot sa langit, at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahihigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga, at sa timog, at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta, at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo." Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, "Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman." Siya'y natakot at kanyang sinabi, "Kakilakilabot ang lugar na ito. Ito'y walang iba kundi ang bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit." Maaaring nasa isip ni Nathanael ang kwentong ito habang nakikipag-usap siya kay Jesus. At kahit hindi man niya napagtanto agad sa oras na iyon ang bagay na ito, subalit sa paglipas ng panahon ay naunawaan din niya ito. Matapos niyang marinig ang lahat ng magagandang katuruan, makita ang mga di pangkaraniwang mga tanda, at matapos niyang masaksihan ang pinakadakilang himala, walang iba kundi si Jesus na ipinako sa krus na walang kasalanan, ngunit nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw mula sa libingan, at umakyat sa langit, at mula roon ay ibinuhos niya ang makapangyarihang banal na espiritu. Tiyak na nakita ni Nathanael na si Jesus mismo ang hagdan ni Jacob. Si Jesus mismo ang hagdan patungo sa langit. Si Jesus ay higit pa sa isang dakilang tao na nararapat ng ating debosyon. Siya ay mismong Diyos na nagkatawang tao. Siya ang ating nag-iisang daan patungo sa langit. Kung may nais tayong idolohin, piliin na natin ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang daan upang maunawaan ang espiritual na daigdig
Siya ang daan tungo sa walang hanggang buhay na pagpapala at kasiyahan. Gaya ni Nathaniel na hinamong tingnan ang kadakilaan ni Jesus, kailangan din nating masdang mabuti si Jesus. Magagawa natin ngayon ang bagay na iyan sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia. Sa pamamagitan nito'y makikita natin mismo na si Jesus ay Diyos, ang ating bayani at ang ating tagapagligtas.